Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mike. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga tinapay. Amen. Praise God. Musta? Amen. Maraming salamat mga kapatid muli sa pagsama niyo sa amin sa another episode ng Usapang Tinapay. Amen. Ang atin pong episode ngayon ay ang 25th week in Ordinary Time. At ang atin pong first reading ay babasahin po ng ating kapatid na si Gerald. Amen. Mga kapatid, ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan nyo ito, kayong sumisikil sa mga nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pagdiriwang. Hindi tuloy namin may pagbili ang aming mga inaani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para may pagbili namin ang mga trigong ito? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng madayang takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Bibilhin natin ang mga dukha sapagkat di nila mabayaran ang kanilang mga utang kahit na ang halaga ng utang nila ay katumbas lamang ng isang pares na sandalyas. At ipagbibili namin ang ipa ng trigo. Sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ko na mapapatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat Brother Jay sa pagbasa ng ating first reading. Brother Jay, ano naman yung naging mensahe para sa iyo nitong binasa natin unang pagbasa? Bro, no? So, sa mga ibang mga binabasa natin, pang first time natin si Amos na mabasa sa unang pagbasa. So, si Amos ay isang propeta na pinadala ng Diyos sa bayan ng Israel. Kasi yung mga panahong iyon, sa bayan ng Israel, yung mga mayayamang nangangalakal, grabe yung mga pagkatuso. Alam mo yung mga pandaraya, pandurugas, no, lahat minamaliit niya, yung mga mahihirap ng mga panahon na yun. Kaya ang ating Panginoong Yahweh, ito, pinadala niya si Propeta Amos para maglahad ng mga nararamdaman ng mga mahirap ng mga panahong iyon. So dito mga brothers ay sobrang kita dito yung yung sobrang kasakiman sa binasa ko. Sobrang sakim ng mga mayayamang nangangalakal. Imagine mo bro, no, may nabasa ako dito. Bibilhin natin ang mga dukha sapagkat hindi nila mababayaran ang kanilang mga utang. So, ibig sabihin, kaya nilang bilhin yung mga mahihirap, no? So, sa aking pagninilay dito, mga kapatid, sa unang pagbasa, ang Diyos ay tumitingin sa lahat ng mga ginagawa ng mga tao. Lalong-lalo na yung pakikitungo natin sa kapwa. Amen. Especially sa mga mahihirap at mga nangangailangan. So, yung mga mayayamang nangangalakal, ginagawa nila, pinapalabas nila na sila ay religyoso. Ginagamit nila yung pangalan ng simbahan, ng religion nila, para lang mapakita na tama yung ginagawa nila. Pero sa likod ng kanilang mga palamuting ganon, mga papakitang tao, may mga kadugasan palang ginagawa. May mga kasakimang nangyayari pala sa mga panahong iyon. Sa mata ng Diyos, hindi yan makakalagpas. No? Maliit man yan, sa mata ng Diyos, malaki yan. Lalo na kung ang iyong tinutuso o yung mga minamaliit, sinasakiman, yung mga mahihirap na nangangailangan. Alam niyo mga kapatid, mga brothers, sa ating mga basahin ngayon, mamaya mababasa natin mga ibang readings, naaayon sa panahon ngayon, sa ating mundo. Marami tayong mga napapanood, nababalitaan na tungkol sa iba't ibang bansa na halos magkakatulad ang sitwasyon. Kaya ang galing ng ating Panginoon, talagang isinasakto niya sa panahon ng tao at sa panahon ng mundo. Kaya ito isang aral para sa atin na dapat hindi nating maliitin or bigyan ng masamang intensyon yung mga mahirap na katulad din natin, na talagang nangangailangan din. No? Amen. Sa mata ng Diyos, nakikita yan lahat. Yung feeling natin na hindi nakikita yung mga pangmamalit natin sa mga tao, yung mga pagnanakaw sa maliliit na sa mata ng Diyos, talagang
kitang-kita yan. Kaya dito, no, ang sabi ng Diyos Ama ni Yahweh, sabi niya sa huling verse na nabasa ko, sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel. At ang sabi, hindi ko na mapapatawad yung mga masasamang ginawa nila. So, ibig sabihin, paparusahan ng ating Panginoon yung mga ganyan palang gawain. So, talagang bukas sa ating kaisipan na maliit man ito o kaya barya lang ito na talagang nilalamangan natin yung mga kapatid natin nangangailangan o sabihin natin yung mga nasa laylayan na mahihirap ang Diyos na ang bahala. Amen. Sa mga kung ano man yung mga nagagawang mali. Kaya pagdasal na lang din natin yung mga kapatid din natin na talagang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pagdating sa kayamanan, sa kapangyarihan at otoridad. Amen. Yan sa akin, Brother Les. Amen. Thank you po. So, yun, no, mga kapatid. So, nabasa at narinig natin ang unang pagbasa. So, dako na tayo mga brothers. Mga tinapay sa ikalawang pagbasa. Nababasahin ng ating kapatid, Brother Mark. Okay, so, ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhit, at pasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus naghandog ng kanyang buhay upang ubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga Hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun, salamat Brother Mark sa pagbasa. So, dito po, no, kitang-kita yung mga tagubilin tungkol sa mga panalangin. So, para sa iyo din Brother Mark, so paano mo siya mai-interpret itong second reading? Okay, so yung nakita kong gustong ibigin na mensahe sa atin ng second reading, ito po nga, tama si Brother J, sa panalangin. No? Kasi alam naman natin yung panalangin, siyempre, yun yung communication natin kay Lord. No? So, sa pamamagitan ng panalangin, doon natin nasasabi sa Kanya ano ba yung mga gusto natin ipagpasalamat, yung ating paghingi ng tawad, at saka yung mga hinihiling natin sa Kanya. No? Pero dito sa ating binasa, pinapatunayan na yung ating panalangin ay makapangyarihan. No? So, hindi lang siya makapangyarihan para sa personal na mga kagustuhan natin. Higit sa lahat, mas makapangyarihan siya kung ang ipagpe-pray natin ay yung ibang tao. Amen. So, at ang isa sa ina-emphasize dito na ang ipagdasal daw natin ay yung ating mga leader. Yan. Mga leader, yung mga namumuno. So, Amen. bakit kaya kailangan natin silang ipagdasal? Kasi yung mga leader natin, syempre, marami silang under, yung mga hinahawakang tao, no? Marami silang mga pinapasunod. Pag nagsalita sila yung susundin, no? May mga batas silang ginagawa para maging maayos tayo. So, kailangan natin silang ipagdasal para maging maayos yung pamumuno nila. No? Kasi hindi naman may iwasan na may mga leader talagang iba yung takbo ng isip, no? May mga kakaiba yung style nila. So, may mabubuting leader, may mga masasamang leader, no? Na in reality, meron talaga, no? Nakikita mo naman sa balita, no? Ngayon, talagang talamak.
So, kailangan natin silang ipagdasal para maging maka-Diyos yung kanilang pamumuno. Amen. No? Maging makatarungan, makatao, at ayun, matulungan sila ng Panginoon kung paano ba yung tamang paglilid. Yes. No? Kasi napaka-importante ng leadership na yun kasi siya nga kasi yung maglilid eh. Siya yung magsisimula ano bang dapat gawin, ano bang mga kailangang ayusin, no? Kasi kung ang isang leader ay hindi siya mabuting leader, magiging makasarili siya, no? At babagsak yung pinamumunuan niya. No? So, napaka-importante na ipag-pray natin sila para sa ikabubuti ng lahat. Kasi tayo pag nagdadasal, siyempre pag personal natin, tayo lang. Wala namang effect sa ibang tao yun eh. Kahit magdasal tayo ng Lord, bigyan niyo po ako ng maraming talents, maraming ano. Kumbaga pang sarili lang yun. Pero pag mga leader, mga namumuno, yung pinagdasal natin, maraming maapektuhan. Na kailangan yung effect nila sa tao, maka-Diyos, maganda. At makakatulong talaga para sa ikabubuti ng lahat. Amen. So pinipinpoint din dito sa ating pagbasa yung pagdarasal natin kailangan malinis, no? Kailangan yung nilalaman ng puso natin mabuti. Yung inahagad ng panalangin natin mabuti. No, kasi ewan ko lang ako minanalangin ba ng masama para sa ibang tao, pero laging tinitingnan ng ating Panginoon kung ano ba yung laman ng puso natin. No? Na dapat yung para sa ikabubuti ng lahat. No? Hindi pang sarili, kundi para din sa kapakanan ng ibang tao. Yes. No? At sinasabi rin dito na ang ating Diyos ay Diyos ng lahat. Ibig sabihin, wala siyang pinipili. Ni mahirap, mayaman, makapangyarihan, hindi, mga professional or non-professional. Ibig sabihin, walang pinipili ang Panginoon. Kaya nga naging tagapamagitan ng ating Panginoon eh. Para ipakita na ang Panginoon na Diyos ay Diyos ng lahat. No? So, yun, napaka-importante na magdasal, hindi lang magdasal para sa sarili, kundi ipagdasal yung lalong-lalo na yung mga leader natin na kailangan matutunan dapat ng ating mga leader na unahin ang ating Panginoon para matulungan sila para sa pamumuno ng kanilang mga pinamumunuan para sa ikagaganda at ikaayos ng mga buhay ng kanilang nasasakupan. At syempre, yung mga, kasi lahat naman tayo anak ng Diyos, at pag napamunuan niya ng maayos ang mga anak ng Diyos, magiging maayos din ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Nice. Yes po. Okay, so tapos na yung first reading at saka second reading, no? So ngayon, dadako naman tayo sa mabuting balita na babasahin ni Brother Fernan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nawika ng katiwala sa sarili, 'Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan.' Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, 'Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?' Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, 'Ikaw, gaano ang utang mo?' Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala
dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Yes, so napakaganda ng mabuting balita, no? Talagang Oo. no? Kitang-kita mo yung katalinuhan nung katiwala kung paano niya ginawa ng paraan yung problema niya, no? So, ngayon, Brother Fernan, ano ba yung naging mensahe ng ating mabuting balita? So, upon reading dun sa ating gospel, no, ang tumatak sa isip ko talaga na yung message na nakuha ko, ini-invite tayo ng Panginoon na maging matalino. So, ano yung mga way, no, na niyayaya tayo ng Panginoon na maging matalino? So, una, yung example na binigay dun sa gospel, hinangaan nung Panginoon yung kanyang katiwala sa pagiging tuso. Kasi, di ba, gumawa siya ng, yung tagapangasiwa, dahil alam niya, matatanggal na siya. Gumawa siya ng katiwalian. No? Yung utang ng mga nagkakautang sa kanyang amo, binawasan niya. Pinababa. Siyempre, ang goal nun, sa kanya mapunta yung iba. So, halimbawa, Galing, 100, ginawang 50, siguro ang arrangement nila, 30, bigay mo sa akin, nakatipid ka ng 20. Porsyento pa din, ano? Well, yung pagiging matalino doon, nung katiwala, kinomed siya nung kanyang Panginoon, hindi dahil ipinaanyo niya yung sarili niya sa makamundong bagay. Hindi dahil gumawa siya ng kawalangyaan. Ang ikinomed niya, yung galing na ipinamalas, yung katalinuhan na ipinamalas para unahin niya yung sarili niya. No? Ang ibig sabihin doon, hindi po tayo manggugulang. No? Yung ganong klaseng katalinuhan, gamitin natin para makamit natin yung kalangitan. Isipin mo kung ganun kakatalino, no? Tapos ang goal mo, makapunta sa langit. Ibig sabihin nun, gumawa ka ng paraan, no? Ipaanyo mo yung sarili mo na makapunta ka sa langit. Gamitin mo yung talino mo sa mas makatuturang bagay, mas makabuluhan. Sumunod, gamitin natin yung kayamanan na panlupa para dumami yung kaibigan natin. Amen. No? So, yun din ay may display din natin din yung katalinuhan natin. No? Kasi yung kayamanan ng panlupa, pansamantala. At ito, ang kayamanan sa lupa talaga, sabihin na natin, dahil makamundo siya, kaakibat niya kasamaan. Kasi nagiging sakiman tao. No? Pero kapag ginamit na yun sa pakikipagkaibigan, matutuwa sa iyo yung Panginoon. Kasi, ang inuuna mo, kapwa mo. Yes. Dadami yung kaibigan mo. Marami kang mahihikayat patungo sa Panginoon. Sunod, maging matalino ka kasi napagkakatiwalaan ka sa maliliit na bagay. Nagiging matalino tayo nun, no? Kasi alam natin na pagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, bibigyan tayo ng mas malaking kapalit nun. So nagiging matalino ka nun dahil nga hindi ka nasubukan sa maliit na bagay. Ibig sabihin, ready ka na tumanggap ng mas malaking blessing. Dahil nga napagkatiwala ka sa maliit eh. So kung meron kang 100 million pesos, no? Meron kang 100 million. Ginamit mo 'yon para sa Panginoon. Napagkatiwalaan kayo sa ganoong halaga. Kasi ano ba naman kay Lord ang 100 million? Wala lang sa kanya 'yan eh. Malay mo bigyan ka ng 1 billion, di ba? Bigyan ka ng 10 billion. Kasi nga napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay eh. At huli, no? Dun sa hindi mo kaya maglingkod sa dalawang Panginoon, well, ipapakita mo rin din yung katalinuhan mo.
sino ba ang paglilingkuran mo? Ang isang bagay na pansamantala o ang Diyos na walang katapusan? So, yung dalawang master na tinutukoy doon, no? Kayamanan at ang Panginoon. Kumbaga, napakahina naman ang ulo mo pag ang pinili mo, yung pansamantala lang. Di ba? Kaya tayo ini-invite ng Panginoon dito sa gospel na to, na maging matalino tayo. Piliin natin kung ano talaga yung magbe-benefit sa atin na mas maganda. Yes. Eternal life, salvation, no? Ang mabuhay, nakasama ang Panginoon, na lahat naman ng kayamanan na ibinigay niya dito sa lupa, wala pang sinabi yun sa iniredy niya sa langit. So, mga kapatid, hindi yung talino na magaling ka sa academics, hindi yung talino na ang galing mong gumawa ng mga kung ano-anong bagay, no? Ang hinihinging talino ng Panginoon dito, gayahin natin yung wisdom na ibinigay niya sa atin. Piliin mo kung ano yung mas mabuti. Amen. Piliin mo kung ano yung makabubuti para sa iyong kaluluwa. Piliin mo yung walang katapusan. Amen. Ilan po. Amen po. Tama po, no? Okay, so yun, nabasa na natin yung mga readings natin na first, second, at yung mabuting balita. At nakita na natin kung ano yung mga nilalaman, yung mga mensahe ng ating mga binasa. So, ngayon, Brother Fernan, para sa iyo, ano ba yung connection ng ating mga binasa? Well, ang nakita kong connection ng mga binasa natin, tinatawag tayo ng Panginoon na maging matalino at mabuting tagapangasiwa. So, sa first reading, binalaan tayo ng Panginoon, no? Na hindi niya na kayang palampasin yung ginagawa nung masasamang may kayamanan. Mapang-abuso sila. So, paano sila naging katiwala? Pinagkatiwala kasi sila ng Panginoon ng yaman. Yes. Diba? So, hindi sila naging mabuting tagapamahala ng yaman na yun. Kasi naging mapang-abuso sila. Sa second reading naman, no? Tinatawag ni Lord na maging mabuting tagapangasiwa by being mabuti yung kalooban mo at humingi ka ng panalangin sa mga taong nasasakupan mo. Amen. Na ikaw ay tulungan na maging mabuti. No? Maging likas na sa'yo na maging mabuti ka kasi leader ka. And then doon sa gospel, no? Yung sinabi ni Lord, yung example nga nung steward na gumawa siya ng paraan, no, para maisalba niya yung sarili niya kasi matatanggal na siya. Example nga yan na maging matalino tayo, hindi yun sa papunta sa sarili natin, kundi maging matalino tayo para mailapit natin yung sarili natin sa Panginoon and sa huli, makamta natin yung kayamanan na nasa langit. So, bakit magkaakibat yung mabuti at matalino? Ba't ganun yung calling ni Lord na kailangan ikaw isang maging matalino at mabuting tagapangasiwa? Kung mabuti ka lang at hindi ka matalino na tagapangasiwa, sigurado, alam ng Panginoon yan, no? Good ang intentions mo pero wala kang kakayahan na mag-manage ng mga ipinagkatiwala niya sa'yo. Bandang huli, mawawala rin lahat yun. Kasi hindi mo siya kayang i-manage ng ayos. Di ba? Hindi mo kayang i-plano ng tama, hatiin ng tama, i-balanse kung ano yung mga ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw naman ay matalino lang at wala kang kabutihan, ay natural. Hindi ka mabuti eh. Siyempre, lahat ng gagawin mo, nakatalinuhan para sa sarili mo lang. So, kaya kailangan magkasama sila. Kasi, yun ang magiging kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Dahil ang mabuting tagapangasiwa na matalino, sigurado, lahat ng ibili ng Panginoon sa kanya, kaya niyang pagyamanin. Lahat may ibabahagi niya ng tama, kung sino yung mas nangangailangan, hanggang doon sa pinakakaunti yung pangangailangan. Kailangan magkasama siya dahil kailangan maging productive na steward ka. Dahil nga pag isang quality lang ang meron ka, sigurado, papalpa ka. Yun. Amen. Facebook. Yan yun. Ganda nun. Buha. Connect talaga.
Okay, mga kapatid, ngayon narinig na natin yung mga mensahe ng Panginoon na ibinigay sa atin. Ano? Ngayon naman, syempre, kailangan may apply din natin ito sa buhay. Brother J, paano mo i-apply sa buhay yung mga natutunan natin ngayong gabi? Sabi ko kanina, bro, talaga, ang galing ng Panginoon, talagang sinasakto niya yung panahon niya sa panahon natin dito sa lupa. Ano? Kasi talagang sumasakot, napapanahon talaga sa mga issues, sa mga balita na narinig natin, ano? Talagang sumakto sa mundo, sa bawat bansa at sa ating bansa. Ano? Dito, bro, ang aral na napulot ko muna ay yung pag tayo ay nakikisama sa mga tao, especially sa mga mahihirap at nangangailangan, lagi nating tatandaan, lagi nating isipin na ang Diyos nakabantay. No? Kasi di ba pag sinabi nating mahirap or yung kapwa na ngailangan, di ba minsan iba ang tingin natin sa kanila. Siguro ibang tingin natin or miski ako, ang tingin ko sa ibang mga kapatid natin na mahirap na, ay ano ba yan, parang isang kahig, isang tuka, Pero ang Panginoon ay nakabantay sa atin kasi alam natin mga kapatid na ang Panginoon malalapit yan sa mga nangangailangan at mahihirap. Oo, kasi mga kapatid, mga katinapay, maliit na bagay, malaking bagay na pakikitungo sa mga kapwa natin na mahirap, nangangailangan, nakasulat yan, nakalathala yan sa isang checklist or notebook ni Lord. Ay si Gerald ang bait, nagbigay ng ng almsgiving. Ay nagbigay ng pagkain ng Jollibee, ng McDonald's o kahit anong pagkain. Kasi ang Panginoon sa maliit na paraan na ginagawa natin sa mga kapatid natin na nangangailangan, sa kapwa mahirap natin, ay maganda 'yun sa paningin ng Diyos. At isa sa mga natutunan ko sa binasa ko sa first reading ko, na dapat wag tayong maging sakim kapag tayo binibiyayaan ng Panginoon. Amen. Lahat naman tayo ay may blessing na natatanggap. Kayamanan, kahit anong material na bagay. Pero tulad nga nasabi mo din kanina, bro, dapat maging mabuti tayong steward sa mga kayamanan. At higit sa lahat, yung naibabalik natin sa kapwa or nasi-share natin sa kapwa, yung mga natatanggap din natin. Amen. Huwag tayong magmata, huwag nating tawag dito yung maging yung maging mapagsamantala. Oo, kung meron ka, kung ano man yung biyaya na pinagkakalob sa iyo na ipagkakait mo, ipagkakadamot mo sa ating mga kapatid, no. So dapat pamahagi din natin. Huwag tayong maging sakim. Huwag lang tayo, for example, may malaki tayong pera. Na pwede naman natin gamitin or i-share sa mabuti at magandang paraan. At sa mata ng Diyos, tulad nga ng sinabi ko, maliit na bagay sa pagtulong sa kapwa at sa mga nangangailangan, nililista yan ni Lord. Kasi yun naman talaga ang kailangan nating gawin para tumulong at makapasok sa kaharian. Amen. No, ito yung mga bagay na pangmatagalan, yung buhay na walang hanggan na kailangan natin sa kabilang buhay. Hindi yung dumating ito, ay, akin na to, ito na yung para yumaman ako. Kailangan ko magpaano ng gusto ko, yung mga kagustuhan ko, mga material na bagay. No? Pero dapat may din yan, may pagtulong, pagbabahagi na hindi natin ipagdadamot sa mga kapwa natin. Amen. Yun ba yung pwede ko nga share. Thank you. Amen. Nagutom ako, bro, doon sa application. Oo. Jollibee, parang lumimik. Marami na. Nice. Paris lang tayo kanina. So, para sa iyo, Brother Mark, so paano mo siya ma-apply sa buhay mo? Okay, so yung panalangin kasi nga sinasabi kanina na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat, na walang pinipili. So kung tayo ay magdadasal para sa sarili natin, no? So kailangan din nating isama sa mga dasal natin yung ibang tao. Sabihin lahat, no? Ipagdasal natin lahat ng, most especially yung mga nangangailangan. Yung mga mahihirap, no? Yung mga nakakaranas ng mga kahirapan, no? At hindi lang 'yun, no? Kailangan din natin ipagdasal kahit yung mga taong hindi natin kasundo. No? Kasi minsan darasal tayo. Ayan, sige po, sana po ganyan or tapos
nakakalimutan natin yung mga kaaway natin na dapat pala ipagdasal din natin sila, no? Na hindi lang para sa mga katulad ng pananaw natin yung ipagdadasal natin. Kasi yung mga, siyempre may mga tao talaga tayo hindi nakakasundo no? Kailangan din nila ng dasal, no? Na para kung di man talaga magkakaintindihan, at least pagdating sa Panginoon, magkakaisa tayo. Amen. No? At siyempre, yung pagdarasal na yon, dapat hindi lang ikaw, dapat pati yung pamilya mo, no? Sama-sama kayong magdadasal, no? So, yung iba kasi pag magkakasabay, nagdadasal ang pamilya, mas lumalakas ang relasyon. Yung mga anak nyo, mas matututo, mas mapapalapit sa ating Panginoon. Kasi tayo namang mga magulang, ang number one goal natin ay ang ating mga anak, ating mga kapatid, ay mapalapit sa Panginoon. Amen. No, kasi, siyempre, ang goal nga natin na sana kung makarating tayo ng langit, no? In Jesus' name, no? In Jesus' name. Sana hindi tayo lang. Sana kasama natin ang mga kapatid natin, mga anak natin. Amen. Para pagdating natin sa langit, hindi tayo malulungkot. No? Na, bakit wala yung kapatid ko? Wala yung asawa ko, wala yung mga anak ko. Or kung tayo naman, hindi tayo makarating ng langit, baka hanapin na tayo, bakit wala yung asawa ko? No? Podcast. Wala rito. Ganun, ano. So, importante na kung mananalangin tayo, madami. Marami tayo, especially yung ating family. At, yun nga, yung pinakahuli, ay yung ipagdasal natin yung ating mga leader. Yan. Kasi, kung tayo may problema, sila, mas malaki yung mga problema yan. Kasi ang iniisip niyan, hindi lang yung sarili nila, kundi, Amen. lalo na yung mga nasasakupan nila, yung pinamumunuan nila. So, Napakabigat nun. Napakabigat na pasanin nun. Kasi tayo ngayon, personal nating mga problema. Bigat na bigat tayo. Yung mga leader natin, hindi lang problema nila yung binubuhat nila. Binubuhat nila din yung problema ng mga nasasakupan nila. Ang kanilang, mga, kung presidente siya, siyempre yung mga kababayan niya, kung religious leader ka naman, no, siyempre yung mga hawak mong mga members, no. Kasi napaka-importante na maging mabuti yung ating leader, maging maka-Diyos, makatarungan, makatao yung ating leader. Nang sa gayon, mailid siya ng ating Panginoon. Tama. Kung paano ba yung tama, maka-Diyos na paglilid. Amen. Lamang isa ang mga Sayang ganun. Yes, so, yun. Nasabi na natin yung mga pwede natin gawin. Yes. Yung application sa first reading at yung second reading. Ngayon naman, Brother Fernan, tingin mo ano ba yung mga binasa natin? Saan ba natin siya pwedeng gamitin? Okay. Siyempre, ang application na nakikita ko rito na dapat nga natin gawin is maging mabuti at matalinong katiwala. Siyempre, ang mga leader katiwala din ng Panginoon. So, tayo naman na nasa ilalim ng mga pamumuno, tayo katiwala rin ng ating Panginoon. So, best example na kaya kong ibigay dito, no? So, hindi mo na ako lalayo. Si Brother Greg at si Brother King. Yung talino, nasa kanila na. Nagawin yung mga bagay na ginagawa nila behind the scenes. Pero, they chose to spend their time, their efforts, resources, para magbalik sa Panginoon. So, naging mabuti sila. So, yun yung isang example ng pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, no? Katiwala ka niya kasi pinagkatiwalaan ka niyang certain talent, certain knowledge, no? At gagawin mo yun for the greater glory of God. Amen. So, nagiging matalino ka, nagiging mabuti ka. Amen. So, sa atin naman mga leader, yung kagaya ng sinabi ni Brother Mark kanina, ipagdasal natin, no? Na sila ay maging mabuti at matalinong leader. Pero syempre tayo rin mga kapatid, no? Tayo na mga nasa mababa, kailangan maging ano rin tayo, maging matalino at maging mabuti rin tayong katiwala. Yes. Amen. Kasi ang mga leader natin, ang kaya lang nilang gawin within the scope ng kanilang kapangyarihan. Kung tayo hindi makikipagkaisa sa kanila, di ba? Sumunod. Wala rin mangyayari sa pamumuno nila. Amen. Lahat tayo, mga kapatid, pinagkalooban ng Panginoon ng galing, pinagkalooban ng talent, ng dunong, no?
ang kailangan lang natin, idikit doon yung kabutihan. Amen. Kasi itinatapon lang natin lahat ng talents natin, lahat ng wisdom natin, ng knowledge natin, itinatapon natin yun kapag hindi natin ginagawa for the greater glory of God. Kapag hindi natin inuuna ang ating kapwa, sayang Amen. yung talent Yes. na binigay ng Panginoon. Pansarili na. Yung limpak-limpak na salapi, na kayamanan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pag hindi mo yun ginamit para tulungan ng iyong kapwa, Yes. sayang. Amen. Ikaw, mabubuhay ka na eh. Ang dami mo ng ano eh. Ang conception kasi ng tao, masakit mang aminin. Ang conception kasi ng marami sa atin, no? Gusto natin habang nandito tayo sa lupa, mag-enjoy tayo na mag-enjoy, no? Lahat ng pwede nating ma-acquire na rangya, ng alwan, no? Gusto natin makuha lahat. Gusto ko ng bahay na 50 palapag at may 1,000 kwarto. Ng mga sasakyan na gusto ko, araw-araw nagpapalit ako ng sasakyan. Samantalang yung ibang mga kapatid natin, no? Kung minsan, hindi pa kumakain sa maghapon. Lalo na yung mga nasa probinsya. I'm sure, aware kayo sa mga lugar na walang doktor, walang kuryente, walang hanap buhay yung mga tao. Samantalang tayo, nandito tayo, ang dami nating pera, ang ganda ng bahay natin, na hindi man lang minsan sumagi sa isip natin na yung mga kapatid ko na nasa ibang lugar, yung mga kapatid ko na yung nasa lansangan na lang eh. No? Kumain na kaya itong mga to? Mamayang gabi kaya, saan matutulog itong mga to? Pag bumabagyo kaya, saan kaya sumisilong itong mga to? Sa araw-araw, sa halip na magpasalamat tayo sa Panginoon, sa halip na yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na maliit na bagay lang. Kasi kahit ang dami mong pera dito, para kay Lord, maliit na bagay lang yun. Yes. Paano niya ipagkakatiwala sa iyo ang langit? Ang kanyang kaharian. Kung dito, yung maliliit na bagay na pinagkatiwala sa atin, hindi natin kayang gamitin sa kabutihan. Sabi nga, no, sino pa ang magbibigay ng nararapat para sa iyo? No? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa mga bagay na hindi iyo. Hindi naman atin to eh. Hindi pa tayo mapagkatiwalaan dito. Yung nararapat na para sa atin eh, nasa langit. Paano ibibigay sa atin yun? Kung yung bagay na hindi naman atin yun, nandito sa lupa, hindi tayo mapagkatiwalaan. So, sabi nga, maging matalino tayo in the sense na ang i-aspire natin, yung kayamanan, yung reward na nasa langit, hindi yung nandito sa lupa. At maging mabuti tayo dahil ang inuuna natin, kapwa natin, at lahat ng ginagawa natin para lalong madakila ang Panginoon. Maging salamin tayo ng kabutihan at katalinuhan na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Yun lamang po mga. Biglang vision ni Brother Fernando. Ganda. So yung mga brothers, gusto ko lang i-mention yung mga nagko-comment. Amen. Kasi di ba dati nagbabasa tayo ng mga comments. Di mandaan yung nag-comment. Oo, so shout out ko si Sister Clarice Pascual. Pinakamaganda kong sister. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, sis! Okay. Baka naman, may pa-chicken. Kay Sister Wenny Bell, Obidensya, sis. Hi, sis. Hello, sis. Yung pangalawa sa pinakamaganda. Sis. At kay Sister Jen Osorio. Hello, sis. Hi, sis. Pangatlo yan. At gusto ko lang din pala i-shoutout kasi nung 2 weeks ago pa to, boy. Nasa tayo si Kuya Dylan. Magiging guest ka namin. Looking forward. Oo, tsaka yun nga, magbe-birthday pala po. Nakasabay ni Sister Clarice Pascual na nagko-comment at ating suki. Si Brother Greg. Ay! Uy! Bro, happy birthday, bro! Oo, happy birthday, bro! Yun, Brother Fernand. Ay, maraming salamat, Brother Jess, sa pagbasa mo sa ating mga nag-comments. And muli mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung aming usapan, kung may napulot po kayong mensahe sa podcast na ito, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun, matulungan niyo po kami na ikalat po yung mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung maliit na effort niyo po, napakalaking bagay po. Amen. Yung mga kapatid, meron po dyan na comment section. So, kung ano po yung mga mensahe or gusto nyo na i-shout out, ayan. So, sasabihin po namin yan sa susunod na episode. And then, meron din po pala kaming FB page ng Usapan Tinapay Podcast. So, please follow, share, like, and subscribe na din po sa aming page.
Okay, so grabe no, grabe yung gawing to, no? Amen. Dami naman nating natutunan, no? Sa Mm. first reading, wag maging sakim, wag mandaya, no? So, sa second reading naman, no, maging matapat, ipagdasal yung ating mga leader, yung lahat, no? So, dahil walang pinipili ang Panginoon, Amen. pagdasal nating lahat. Tama. At syempre, yung ating gospel na maging matalino at maging mabuting tagapamahala, tagapangasiwa ng ating Panginoon. So, next week, marami pa tayong matututunan. Marami pang Amen. surprise ang ating Panginoon. So, kita-kita po ulit tayo next week, mga kapatid. Amen. At syempre, mga kapatid, lagi po nating tatandaan Na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye! Thank you! See you next week!